May tanong ako. Parati mo inuupakan, or for lack of a better term, mahina ang Tagalog ko. Si Amy Marcos, parang, hindi, parati ko siya sinasagot. Bakit, anong feeling, parang, meron ka bang nabubusina ka ba kay Presidente? Kung, sir, medyo nagsalita ang kapatid niyo, kailangan kong sagutin. Hindi, yung pinakahuli. Yung words na ginamit ko, it really came from the President. Talaga? It really came, those words came from the President. What was the last, Kasi sinabi niya, ni Senator Amy na, yung relationship nila is non-existent. Okay. Sabi ni Amy yun? Yes. Okay. So, anong meeting? Uplift? May uplift meeting kami noon eh. So, tinanong ko siya. Sabi ko, patanong ko ba ito kay Pangulo? Kasi ayaw ni Pangulo ng mga stupid questions. So, totoo lang. So, sabi ko, sir, mukhang... Tatanungin tayo nito, sigurado. Tatanungin tayo talaga nito eh. Sir, di ko alam kung sasagutin ba natin to. Tapos niya, okay, sabi niya, yes. Kasi sabi niya, we haven't spoken for almost 3 years. So, yun yung sabi niya sa akin. Sabi niya, hindi naman nag-a-attend na ng family gathering. So, yun lang yung sinabi ko. Nothing more, nothing less. Yun lang yung sinabi niya. Do you have a time with the President? Kasi nung panahon namin, si Pinoy, he would sometimes tell us, kuya, nag-meeting kayo sa other matter. Tapos na yung meeting, usap tayo. Tapos, tanongin na yung mga gusto yung tanong. Meron ka ba mga ganong instances with the President na parang just kayong dalawa lang nag-uusap, shooting, kwentuhan, or at yung mga tanong, lumalabas, sir, baka tanongin to? Meron. And at the same time, dumarating yung time na pag talagang kailangan, tinetext ko si sir. Yes. Tapos natatawag si sir sa akin. So yun, sabi ko, sir, may lalabas ito eh. Paano ba ito, sir? Tama. Ayan, ganun yun. Kasi minsan ginagawa namin yun, kaya medyo maselan. Ayaw kong utos sa amin ni Pangulo, huwag kang magwiwido. Kung hindi mo alam, text mo ako o puntahan mo ako dito. So, yun ang ginagawa Ganyan din kami dati. Kay Lenny, di ba? So, ganun din ang inyo. Yes, oo. Sabi niya, may sinabi sa akin, wala, ito lang sasabihin mo huwag mo nang dadagdagan to. Pero ano nangyayari, kami pag nag-wido kami, hindi mo maiwasan, talagang principal sa office kami. Ako, pinapatawag talaga kami. Ikaw, Edwin, ba't mo sinabi yan? Si Pangulo, so far, wala naman. Okay. Wala naman. Oo. Meron lang isa siyang pinuna. Isa lang. Pero sa akin, sige, wag mo na lang pansinin yun. Gumano siya sa akin. Mamaya ko na ibubulong ko ano yun. Okay lang. Naintindihan namin yan. Okay. Ito, bilang Pilipino, dahil yun ang perspective eh. Anong tingin mo dito sa nangyayari ngayon sa Senate? Lalo na itong pagkup-kup kay Senator Bato. Baka masaktan sila pag ako. As a Filipino, okay. Wala dapat kasi nangingibabaw sa batas. Tama. Dapat kung ano yung sinasabi ng batas, igalang. Hindi pwedeng porkit nasa position ka, tapos ikaw na yung maghahari-harian. So, dapat kung alam mo naman kung anong trabaho ng ehekutibo. Tama. Alam mo naman kung anong trabaho lang ng mga lawmakers. Hindi pwede lawmakers kayo tapos lawbreakers din kayo. Tama. 'Di ba? Alam naman natin kung kailan dapat ipatupad ang valid warrant of arrest, kailan dapat hanggang saan lang yung limitasyon nyo. Right. Pero para i-spin mo, dapat hindi eh. Dapat kung ano yung nasa batas, yun nasa batas. Yun lang yung sa atin. Tama. Tulad itong nangyayari ngayon, Senate issued this protective custody which Senator Frank Dillon said it's not... Walang basis in Constitution or the law. Sabi ni Sen. Frank, at best, tradition yan. Diba? Pero still, kung tradition man, sige, respeto natin pag nasa session sila. Pero if the crime allegedly committed at yung kung saan ka i-indict na crime, ang penalty, imprisonment of more than 6 years. Exactly. Alam mo na dapat na, oops, teka lang, may Tama. limitation kami. Tsaka, ito pa hindi as if first time nangyari ito. Diba? Right. In the past, pag yung mga senador na nagkakaroon ng kaso, na papareso sila, Senator Laila de Lima, of course, siya yung kusang lumabas, sumuko. Senator Trillanes, pinuntahan siya doon sa loob. Sumama siya. Eto, nabasa ko lang nung isang araw, si Senator Enrile, noong 1990. Na, actually, si Sen. Frank ang Secretary of Justice noon. Justice noon. Diba? Brad Ganun din. Pasila. Pumasok yung NBI doon at
'di ba? Kinausap at ang Senate President pa si Senator Salonga. Kinausap and nag-agree si na sumama. Kasi nga may paggalang kahit doon sa sa rule of law eh. Na hindi aabot doon sa punto na mag-resist na kayo physically. Kamukha nga nito. Hindi natin alam kung ano nangyari kanina. Pero yung ideal lang na magbabarilan. Parang ano lang to, no? Parang yung hinahabol dati si Pastor Kibuloy. Oo nga. Ganon din eh. Sino ba mga tao behind that? Oo nga. This whole thing, it reinforces the idea that if you're powerful, a different set of laws apply to you. Not similar to, di pang mga mahirap, talagang huli ka. Natatawa nga ako dahil ang Senate President ay hindi abogado, ang dami nilang puna. Ngayong naging abogado, parang mas naging hindi sumunod sa batas. Kasi di ba, kung abogado ka, una mo natututunan. Maaaring disagree ako sa ginagawa ng pamahalaan, di ba? Sa pag-issue ng warrant. Ang solusyon ko bilang abogado, di makapile ako ng kaso. Yes. Di ba? And then if the court issues a temporary restraining order, di okay. Pero kung hindi, di wala akong choice kundi sumunod. Di ba? Yun yan. Tama. Sa kita mo yung last Monday kasi kami, unplanned na nag-podcast kami. Kinuha namin si Senator Frank doon. Ang daming nanood kasi nadismaya sila sa kilos ng Senado. Na parang ito nga mga batas na ginagawa mong you're protecting someone who is a fugitive from the law. Di ba? May kaso eh. Hindi ba ang sabi lang sa Ligang Batas, will protect you if the penalty, the crime that you committed is less than 6 years and while in session. Yes. That's the extent of the constitutional protection to you. And yet they're coming up with something so radically different from what the Constitution provides. That's why, ang mga taong bayan nakikita nila na ang ginagawa nitong Senate President Alan Cayetano is meant to protect the powerful, which is unfair. Kaya nakikita ng tao na galit na, walang hiya kayong mga senador, you're supposed to protect us, but you're protecting yourselves. Iba talaga. Tsaka, ang sama kasi ng mensahe, di ba? Na porke malakas ka, porke meron kang access sa, baka na ginawa na ang private army yung yung Senate security pwede kang mag-resist ng ganyan sa mga nag-enforce lang ng batas. Yung ordinaryong mamamayan, di ba, sa pang-araw-araw na buhay nila, wala namang ganyang option eh. At Diba? sinasabi ni Alan Cayetano na kailangan mo ng local court warrant. Wala ko, opinion niya yun. Di, i-file niya sa korte. We are signatories of the Rome Statute So, di ba? So it applies to us. So what does the Rome Statute require? Present lang the person to a court and to verify his identity. Di ba, naglabas nga ng statement yung mga loadings na calling on the Senate to actually surrender si Bato. Hindi kasi unang-una, 'di ba? May residual obligation tayo. Okay, sabihin natin hindi tayo miyembro ngayon ng ICC. So, pa-follow ba natin yung Rome Statute? I don't think ipa-follow natin yung provisions ng Rome Statute. But we have RA 9851. Yes. Maliwanag doon na ang choices mo is surrender. Or extradite. Tama. Okay? So, bakit ginamit yung word na surrender or extradite? So, ibig sabihin May ng option. surrender. Tama. Ang surrender, kung mapapansin nyo, nakausap namin dito si Justice Carpio. Sabi niya, kaya nga may comma or extradite to the requesting state. Basta sa state. So, in other words, yung surrender ginamit sa international court at yung extradite ay ginamit sa state. Requesting state, tama. Yes. Naglabas din naman ng Supreme Court regarding dito sa extradition Oo. na it only refers to requesting state. So, Tama. it's state to state. So, Tama. ang ICC is not a state. Tama. Ito po ang ginagawa ng exercise mo. It's called statutory construction. So, Diba? Tama. At saka, tama kasi yun. Kasi yung extradition as a process refers to yung pag-turn over ng isang tao at the request of another state kung saan may kaso yung taong yun. correct. Kaya nga, usually required may treaty di ba? Yung sa ICC, iba eh. Iba yung obligation eh. And ito Yusek Claire ito, sabihin ko kasi kami ni Kong Laila, Senator Laila pa noon, ang nag-abogado para sa Senate minority nung kinwestiyon namin yung withdrawal from the ICC. Ito yung Pangilinan versus Cayetano. Napaka-appropriate yata ngayon, di ba? By the way, medyo At ang sabi ng Supreme Court doon, kahit na mag-withdraw na from the treaty, yung obligations involving crimes na nangyari while we were a member remain. So, sabihin, hindi na yan ICC lang eh. Mismo ang Korte Suprema natin ang nagsabi. Oo. Maliwanag. Saka, kumaga, kahit yung ICC may ruling sa atin, sa Pilipinas may ruling, na may jurisdiction yung ICC. Kasi,
kumbaga, dinispense with natin yung investigation. Kasi nag-start na dun. Tama. Ang Isn't it the investigation. standard basic provision in the Constitution that those treaties form part of the law of the Oh, Oo, yes. Article yes. 2, Section So 2. it's not, kaya sinasabi nila, even si Torio, nakausap ko yun, he admitted that ICC is not a state. So you cannot invoke extradition when it comes to the ICC. So, Pero yun nga ang nawalabas ngayon, yung legal expertise ginagamit para paguluhin lalo yung Oo. usapan. actually, gumugulo talaga. Ang masama pa dito, at I'm sure, napansin din nyo, active kayo sa social media, ang daming mga abogado sa Facebook eh. Oo, diba? Kahit walang ATTY na pasabakalan, abogado, ang dami dami na nagbibigay ng kanilang interpretasyon. Diba? Yan na nga. So, kamusta ang ano mo? So, you're working from Monday to Friday. Mm-mm. So, Actually, yung Friday namin is work from home na. oo nga. pala, Kasi 4 days. dahil sa savings ng ano. Yes. So, anong nangyayari na lang dyan, kapag may tanong na lang, ita-text ko na lang. Pero on Kukuha mo Saturday, lang may to. trabaho ka pa rin sa alas 4 kantos. Ay, guest lang ako doon. Guest lang Pero ako. how do you spend your weekends? Oo, kasi hindi pa kayo na-exhaust. Ay, Buong oo. araw, yung trabaho nyo sa Malacanang, Oo. and then gabi, meron pa kayong vlog. Oo. Kasi may radyo ng bayan ka pala, di ba? Wala, hindi. Sino gumagawa ng radyo? Wala nang radyo ng bayan ngayon, Sabado-Linggo? Hindi ako party nun eh. Hindi ba? O swerte mo. Ay, meron kayo? Yun ang nagreklamo niya. Mahina Tagalog, mabuti nandun si Yusek Valtes, siya ang Yun taga-appeal. ang nagreklamo niya lagi. So how do you spend your weekends? Okay, ang request ko lang sa mga radio stations, huwag Sabado ng maaga. Okay. Kasi yun na yung pinakamatagal kong tulog eh. Okay. Ayan, pinakamatagal. Sunday okay na kasi pupunta kami ng church. So okay na mga 6:30, okay na kaya ko na yun. Huwag lang Sabado kasi yun na yung pinakamatagal kong tulog. Okay. Tapos nagkataon, yung anak ko nag-ROTC. Ganun pa rin, magising pa rin ako maaga. Sabado yun. Sabado. So yun lang, siguro, pero Saturday, Sunday, magkakasama talaga kami magpapamilya. Nagmo-mall ka or whatever you go. Hindi ako pinig sa mall eh. Ano ginagawa nyo? Ako, I rather stay at home. Okay. Ako. Pero syempre, yung mga anak ko gusto nila labas. Sige, nood ng sine. Pero siguro, kilala kami nanood ng sine. Tagal na namin din nakapanood ng sine. Mm. So, yun. Tapos, basta magkakasama kami. Saka every night naman talagang bonding time. Ganun naman. Okay yun ah. So at least now we know Claire Castro, the not just a press officer. Tsaka Dapat may secretary na yan, di ba? Parang nagkakaroon talaga para sa promotion eh. Nasa secretary niya, Barry, hindi ako palalabas ng gabi. Okay. Wala akong nightlife. Except ngayon. Yeah, oo. Wala akong nightlife, hindi na ako umiinom, hindi ako nagsigarilyo, wala. Tapos, homebody ako. Yan. Wait, so you've been in government for a year? Nag-leave ka na ba? Did you go, nagbakasyon ka outside with your family? Hindi. Andito ka pa? You've never taken a vacation? Hindi. Nakapagbakasyon lang kami nung Christmas, nung walang briefing. And Holy Week? Yun lang? Oo, yun lang. Wow. Holy Week ko, sa bahay lang din kami. Hindi ka ba lang nag-break from trabaho? Pasko lang. Ah, Hindi ako nag-absent sa briefing unless may event si Pangulo na masasabay. So, hindi na ako nagla-livestream. Ay, Wait, in the absence of- briefing. Kung wala ka ron, sino gumagawa ng briefing? Hindi naman si Secretary Dave Gomez, di ba? Hindi, pag absent ako, wala talaga siyang briefing. Wala siyang Kasi briefing. it's either merong event si Pangulo, Mhm. tapos yung mga MPC sasama kay Pangulo. Ah. So, sige, wala tayong briefing kasi nandun kayo sa event naman. So text lang. Oo, pagka may ibang issues. Mm. Yung gano'n na lang. I'm sure madami ka makukuha ng text ngayong gabi dahil sa lahat ng mga... Ang dami nga nagtatawag. Ay, Nakita mo ba? Ang dami tumatawag. Di nila alam na sa insiders ako na insiders. So, meron pa kayong 2 years, di ba? Almost. So madami-dami pang mangyayari. Pero looking forward, Yusek Claire, pag yung nasa panahon na you can look back on this experience, anong tingin mong so far, ano yung pinaka tumatak sa'yo na ite-treasure mo in the future? Siguro, nagkaroon ako ng boses. Okay. Hindi lang para sa sarili ko. Kundi para sa Pangulo, para sa gobyerno, para sa taong bayan. Right. Kasi nalabanan mo yung fake news. Mhm. Siguro, isa to. Kasi kung wala lalaban sa fake news, dadami sila eh. Tapos kawawa yung mga kababayan natin na hindi na nila iisipin yung ano ba yung totoo o hindi. Kasi maniniwala sila. Kasi yung troll talaga, bombarded ka ng fake news eh. So kung hindi mo sila lalabanan,
parang wala ka rin ginawa para sila umayos. Mm. So, kawawa naman yung kapwa natin Pilipinas. Tingin mo ba kailangan magkaroon ng mas aggressive efforts at least yung mga platforms to clamp down on fake news? Okay, maliban sa SOCMED, tingin ko dapat, well, anyway, yung mainstream na ngayon is, ano na rin aktibo na rin. Pero tingin ko, dapat mas maging aktibo pa. May nakikita na ako mga program. Kunyari, nagulat nga ako, DWIC yata yun, hindi ko matandaan, DZRH o DWIC. Na, saka yung sa totoo lang, sila Maricel, sa Channel 5. Pag may nakita na silang fake news, sila na nagtatama. Tapos meron kino-quote sa akin na hindi totoo. Tinatama nung mga So, mga naging mas programs. proactive na sila. Oo, so nagpapasalamat kami. Sana mas marami pa. Pero so far, yun pa lang yung nakita ko. Pero alam ko meron ng iba. Baka hindi ko na nakikita. Okay. Itong PGMN, anong sentimiento mo ron? Oh. Naku, mahirap yan. Tawagan nila parang before ang tawag dyan, ACDC, di ba? Attack ulit, defend collect. So, well anyway, bibigyan naman sila ng due process. Prove their, defense. At kung mapuprove nila na hindi totoong merong extortion, Ang balita ko, maraming host, tinanggal na nila yung credit na they're part of PGMN sa mga nila. bakit nahiya na sila? Parang ganun. I saw from news na. I think nangyari yan after lumabas yung supposed expose na medyo ang impression ng madami kulang sa expose eh. Diba? Minsan isip, ito ba yung 350 million? Oo. Parang ganun yung dating. Oo. Ito lang ba yun? Pero ako, Anyway. ang issue kasi is, expect mo may bago eh. Di ba? Na may laman eh. Yes. Parang rehash ng mga nagamit na ilabas na ng iba. Yung parang yung ano doon eh. Oo. Parang sinamarize lang. Oo eh. Hindi, nasa nilagay ng mga Action. effect. Oo. Pero yung laman, yun yung... Handa ka na ba sa impeachment? Ako, maghahanda. Magtatanong, definite tatanungin sa executive branch yan kung ano ang views ng... Hindi, ang view naman talaga ng gobyerno, ng administrasyon is kung dapat na managot, dapat managot. Diba? Yun lang yun eh. Kung malinis ka, di malinis ka. Diba? But mas obligasyon mo to sa tao eh. Diba? Let's not use your position as government, but for your personal opinion. Ako personal, tingin ko dapat magkaroon ng trial ng totoo. Okay. Hindi yung more on technicalities. Ipakita na sa taong bayan, kung malinis si VP Sara at marami naman siyang kaalyado dyan, ipakita nyo malinis siya. Tulungan nyo maging malinis siya. Huwag nyong i-cover up. Kasi kung pagko-cover up nyo, hindi pa rin siya magiging malinis. Tinago nyo lang. Tapos gagawa kayo ng ibang fake news na hindi naman pala siya ganyan, hindi siya cleared pala siya. Katulad sinabi sa COA, cleared na pala si VP Sara, di ba? Kasi nagkaroon ng unqualified opinion, malinis na. When in fact, hindi pala siya about the... Hindi siya tungkol dun sa confidential funds. Di ba? Oo. Yung, again, this is personal opinion mo. Yung, I'm sure, kung di mo napanood, at least you were following the proceedings in the House Justice Committee. Di ba? Na-feel mo ba? Ako, na-feel mo ba na may effect yung sa taong bayan, yung paglabas ng mga ebidensya sa hearing doon sa House Justice? Yes, oo. May effect siya. Nakita ng taong bayan, especially yung sa NBI about the pirma na pare-pareho. Yes. Kaya lang hindi nga siya masyadong nag-viral na-highlights, no? Pero okay siya. Tapos, kasi government na to eh. Correct. Government na yung salita nito. Tapos yung video na talaga naman mayroon siyang kilalang assassin. Yung AMLAC, pero sabi parang kino-question pa, pero hindi na ba naglalabas ang BPI ng anumang statement. With this, tingin ko na open yung eyes, especially yung ibang mga congressmen, correct. Na open yan. Pero tingin ko, mas maintindihan siya ng tao, sa akin kung halos Tagalog yung binanggit nila. Baka gusto mo mag-leave sa trabaho at mag-part ka ng prosecution team ng ito na litigation practice. Hindi ba? Hindi kasi minsan, may mga terms kasi sila Congresswoman Luistro na tayong mga lawyers lang nakakaintindi. So yung iba yung mga masa, ang ganda pakinggan ni Congressman Luistro, Congresswoman Luistro. Pero baka hindi naintindihan ng iba yon. Tayo naintindihan natin eh. Yung mga technical na terms. Oo. So tingin ko sana
yung iba mas Tagalog para mas maintindihan. Kumbaga, if ilagay sa salita na madaling intindihin. Yes, oo, Tama yun naman. yun. Si Congressman Joel Chua, magaling magtagalog. Oo. So talagang Tagalog Actually, siya. yun ang in-effort natin dito, di ba? During, nagkaroon kasi kami ng series ng, Yung tatlong hearing. during the 3 hearings na may si Congressman Joel Chua yung nag-guest namin. Ang chinika talaga naming maabot doon, mapaliwanag ng madaling, madaling intindihin. Yung Oo. ano. Kasi yung sabihin natin, ang mas kailangan nating pagpaliwanagan, yung hindi abot itong mga technical words na to, yung kaalaman nila. Hindi nila yan maiintindihan kasi ako nga sabihin natin, pag ginamit na word sa akin, pang accounting. Hindi ko siya maintindihan, di ba? So, may mga tao, may mga kababayan tayo na mas gusto nila to sana madinig, pero nabobore sila kasi di nila maintindihan yung mga ibang words na ginagamit. So, yun yung dapat na i-reach out. Diba? So 2 more years, no? 2 more years. A little more than 2 years. Wait, register mo na yung Auntie Claire? May plano ka ba tumakbo? Sa ngayon, wala talaga. Hindi siya pumapasok sa isip ko eh. Nung panahon, sa Pulse Asia would rank all the cabinet, a few of the cabinet officials sa survey nila. Kasama parati ang spokesperson eh. Kasama ka ba sa mga survey? Ngayon, Oo, hindi. meron ako nakita pero 5% lang. Alam mo, Mas mataas ka sa aming dalawa. hindi, pero as a public official, mataas ang awareness sa'yo dahil kilala ka eh. Oo, taas yun. Kaya lang syempre, hindi naman ako nagsasabi na tatakbo ko. So parang hindi naman nila maisip. yun. Kaibigan namin si Ronnie. Ronnie Holmes, if you're listening, Pulse Asia, you might want to include User Claire's name since her name, Auntie Claire's been registered. So, Okay. Ito, medyo mahaba na ang oras natin. So, kailangan nating mag-wrap up. Yusek Claire, kung gusto ko nilang pakinggan gabi-gabi, saan sila pupunta? Okay, meron tayong live stream every night sa Attorney Claire. Batas with Attorney Claire Castro. After makikita nila Attorney Claire Castro, makikita na po nila yan. So, Anong oras yun? usually, nag-start ako 9 o'clock eh. 9 o'clock. Diba? Sorry, 9 o'clock. Usually, 9 Kasabay mo o'clock, si 9:30. Christian. Oo. Mas Yeah. ahead, mas earlier siya sa akin. Earlier siya sa akin kasi parang 8:30 yan siya. Di ba? 8:30. Oo. Pero nagkakasabay kami minsan. Hinihintay ka ng bilyonaryo kung part of magiging co-host sa spokes. Hindi ka Ganon? pwede raw. Maaga kasi raw ang, ang trabaho mo. Oo, actually, ang daming gusto mag-interview sa akin ng 8 o'clock na up to, sabi ko, hindi talaga kaya. Kasi ikaw naman, alam mo kung paano mag-prepare. Yun yung preparation. Tatawag ka, Sek. Tama Hindi yun. talaga kaya. Sana maintindihan nila yun. Okay. So, ito. May mga, babasahin ko yung mga comments una sa poll results. So, si RC Yumang, ang sagot niya, B. No one is above the law. Ano kayo sinuswerte? Dapat daw sumuko na, hindi sila sang-ayon sa protective custody. Si Cindy Maling 9072, serve the warrant. It's part of the law of the land. Si Jos Sabadog 2901, hindi ako agree dahil kinakanlong ng Senado ang isang kriminal na hinahabol ng ICC. Si Maria Isabel Reyes 6904, B, dapat lahat sumunod sa batas. No one is above the law. Kung tinatanggap na inaharap na maayos kaysa tumakbo. Watching from Scarborough, Ontario. Wow. Si Silverio Ordenado Jr., hindi ako agree sa na ibinigay na protective custody kay Bato. Dapat patas ang batas para sa lahat. Mas maganda kung mag-surrender na lang siya para mapanatag ang lahat. Si Jingjing Lapad, suki natin. Maling-mali ang protective custody ng Senate. Akala ko ba nasusunod sa rule of law? Tapos kung kaibigan nila ay protective custody, ano yan? Bobobobohan lang ang peg? Grabe, parang galit na galit ang mga taong to. Si Eugene Paul Killer, allow me to be a fence sitter as I objectively answer the third option. Can the Senate provide the protection? Yes, but it is limited. I'm answering the question asked. Okay. Si Jose Monteverde Z7Q, hindi. Dapat lahat sumunod sa batas, lalo na mga nagpapanggap na mambabatas, alagad ng batas, at abogado. Naman. And then si 199.9, B din. Bakit ginawang taguan ng Senate? Nakakahiya ang Pilipinas, bigyan ng dignity ang Senado. So ang ating total votes, agree ba kayo sa protective custody na binigay ng bagong Senate majority kay Senator Bato? Hindi. Lahat dapat sumunod sa batas, 91%. Grabe. Oo, walang legal basis ang aresto, 7%, at hindi sigurado kulang ng impormasyon, 2%. Ayan. Okay, may Dami. mga tanong. Yusek Claire, galing kay Jean Ogral, nasuki namin dito. Nakabahan ako. My question po is now that the SC did not issue TRO, ano po dapat ba
inaaresto si Fugitive De La Rosa. Well, sabi nga natin, di ba, hanggat walang TRO, ang dapat nating isinasagawa at in-implement ay yung RA 9851. Tama. So, tingin ko dapat sundin ang batas. Tama. Okay, si Rose-Colored Glasses. Hi everyone. A question for Yusek Claire Castro. When holding regular press conference, when addressing your answer statements, who is your target audience in terms of political participation? Everybody. Mm. Dapat, di ba? Hindi na ang Pangulo. Dapat kasi, pag hindi ko yan sinagot, let's say, sabi mo, sino yung target audience ko? Unang-una, yung MPC sila nagtanong. Mm. Para kanino ba to? Hindi naman para sa MPC lang to eh. Para sa taong bayan to eh. Okay. Diba? Meron siyang follow-up question. How do you balance, napaka-technical ito. Oo nga. How do you balance precision of delivery of technical information and impact of delivery? Basically, style versus substance. Naksa. Wow. Well, siguro, dito mapasok yung pagiging lawyer ko. Yan. Di ba? May mga tanong na ito lang ang dapat kong sagutin. Okay. Merong tanong na, teka lang, parang pain to. Mm. Really? Di ba? Mm. May pain to, teka lang. May tawag doon eh. Nanguurot yung ibang mga tanong. Di ba? Tama. So, siguro yun yung pagiging lawyer natin na ano natin yun, na nararamdaman natin yun. So, yun lang. Okay. Okay, ito mga greetings. Si Cyclista Inglaterra 2.0. Sukin-suki ito. Lagi, di ba? Mm. Finally, Yusek, Attorney Yun. Claire Castro, welcome po sa Insiders, one of my favorite persons. Thank you! Si Malu R58, para sa akin, para sa presidente, si Attorney Claire, totoong tao, ayaw ng sinungaling, hindi naglalaro ng tao. Anti-Claire for president, para pang bato ng administration, bangon Pilipinas. Biglang yan. Ang galing, ha? Meron ng for president movement dito. Eto, si Mencho Yamamoto, nasukin-suki din. Si Yusek pala today. Attorney Yusek Claire, good evening po. Kahit kami mga ka-clear, ginulat no po noon. In a good way though. Si Francia Competente. First time maka-join ng live, puro replay. Swerte ko ngayon, watching from Ireland. Wow. Thank you. Ito, paborito mong komentarista, si Jamie Fox. Oo. Hello, Yusek Claire. Hand pink waving. Pero ang hirap mag-concentrate na may nangyayari sa Senado at the same time. Oo nga naman. Kaya sinikap nating magbigay ng updates din kanina. Pero buti naman mukhang na-resolve na ng maayos. Alam mo, nasa liderato lang yan talaga. Mm. Totoo naman yun. Kasi mula 1987, nung una na-restore ang Senate under the 87 Constitution, ngayon lang nangyari ito. Oo nga, exactly. Diba? At hindi ito ang unang pagkakataon na mayroong senador na hinuhuli. Right. Yan. Ito, si Randy Manansala 2314. Pa-shout out, watching from Scarborough, Ontario, Canada. Daming taga-Ontario shout out kay Randy Manansala. Si Coconut TV 1210. Good evening po, watching from San Antonio, Texas. Mabuhay, Pilipinas. Lahat ng wanted, hulihin. Okay, si Amari 4674 from Doha. Watching you mga idol, Yusek Claire Castro, Attorney Barry Gutierrez, and Attorney Edwin Lacerda. And finally, si Roberto Rosales 2267. Maganda panoorin ang talakayan with Attorney Claire. Totoo yan. Thank you po. Meron din ako shoutout. Si Susan Tismo asked me to greet her sister. Pangalan din Claire. Claire Yin. Sa Taiwanese American po yung husband niya. She's a registered nurse in Houston, Texas. So, Susan and hi Claire. Shout Hello, out kay Claire. Claire Yin. Yeah. Yun. Okay, ito. Pasensya na kayo. Mag-apologize na ako in advance, Attorney Claire. Meron kami sa dulo na segment na joke time. Alam with ko Attorney yun. Iel. Ready ako dyan. So mag-apologize na ako in advance para sa joke niya. O sige, Iel. Alam mo, yung last week, di ba, nag-catch up tayo di ba? So ngayon, mag-ano naman tayo ng kunting pagkain. So pronouns. Ano ang pronoun ng lalaki? He at saka him, di ba? Or his, di ba? Kapag itong table, ano ang nito? Pronoun nito? Eat. It or it's, di ba? Tsokolate. Eat. Hindi. Ano? Ikaw. Ko alam. Hershey. Babae pala siya. Ano ka benta mo, Claire? Going to reach it
Nakuha ko at least. Now I know. Okay. Yung presidente, napagalitan ka. Okay. Yan po ang ating 34th episode. Maraming salamat. Maraming Atty. salamat, Claire. Claire. Thank you, At Second sa ating mga viewers, ayan ang tagalan yung nire-request si Yusek Attorney Claire Castro. Eto. Pwede mag-repeat guest yan, pero kung depende sa time niya, very busy si Yusek. Yes. Maraming salamat. Basta dito sa Insiders, the Insiders, okay ako dito. Kahit hindi na ako mag-live stream. Oh, Pero salamat salamat talaga. Thank you again, Thank Second you, Win, sir. Attorney Barry, at sa lahat ng mga DACA Insiders. Thank you so much sa And pagtanggap Mr. President, baka pwede nyo gawing secretary. Okay, maraming salamat. Yan po ang ating 34th episode at kita ulit next week. Bye-bye. Salamat. We have been in the construction business for